Nagsimula ang abante sa isang tapang na hindi natitinag. Kasabay ng pag-unlad ng bansa, lumawak ang aming boses. Sa bawat gabi, may balitang abot kamay. Nauna kami sa digital na mundo. Mas mabilis, mas malawak, mas moderno, mas matapang, mas abante. Mahigit 3 dekada ng tapang. Konstitusyon, pwede kang ma-convict. Whether negative or positive trust rating, pwede ka pa rin ma-convict o ma-acquit. Depende sa ebidensya sa usapin ng betrayal of the public trust. Ang obserbasyon po namin dito ay hindi na ito isang banta, kundi isang plano. Sapagkat ang tingin po namin dito ay inianunsyo ng ating Vice Presidente ang kanyang planong sa Pangulo ng Pilipinas at mga nabanggit pa ang kanyang gustong doon po sa kanyang pagbabanggit sa kanyang press conference. Araw ng Miyerkules, July 22, 2026, ako inyong kaabante Jigo Postolero para sa Abante sa Tanghali. Sa anipuwersa ng mga pangunahing tabloidista sa Luzon, Visayas at Mindanao, ako ang iyong kaabante, Bea Santiago. Simulan na natin ang balitaan sa ating mga headline. Pasya ng impeachment court sa pagsabina sa financial record si Vice President Sara Duterte, hindi na pwedeng iapila. Impeachment trial ipagpapatuloy sa July 29 dahil sa ikalimang SONA ni PBBM. Pagbasa ng sakdal sa isa pang kaso ni Senator Rodante Marcoleta nakatakda ngayong araw. MMDA pinaigting ang paghahanda para sa SONA 2026. DOTR naglungsad ng libreng sakay sa gitna ng tigil pasada. Mga rayalista at pulisya nagkabalyahan sa CCP complex sa Pasay City. Antas ng tubig sa Angat Dam lalo pang bumaba. Sa ating abroad ngayon, 3 dead bull sa kaso ng hantavirus sa Venezuela. Samantala sa balitang sports, gymnastics sa Tagaytay, Art Carlos at Charmaine Dollar aasahan ng Team PH sa Asian Championships. Sa ating showbiz alert, Vice Ganda kinastigo ang fans ni Kim Chiu. Nagpalita ng mensahe sa ex, hingil sa fama speech. In this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Inanunsyo naman ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis G. Escudero na walang impeachment trial sa Lunes, July 27 at Martes, July 28. Ito ay para bigyang daan ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa nakatakdang kontra-SONA ng minorya. Ayon pa kay Escudero, magpapatuloy ang paglilitis sa Miyerkules, July 29, simula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. At simula aniya sa August 3, isasagawa ang impeachment trial tuwing Lunes hanggang Miyerkules sa kaparehong oras. Magkakaroon ng isang oras na break bago magsimula ang regular session ng Senado at mga committee hearings sa pagsapit ng alas 4 ng hapon. Ito naman ay bahagi ng schedule para mabalanse ng mga senador ang kanilang tungkulin bilang mambabatas at senator judges. Samantala, ngayong araw ay muling haharap sa impeachment court si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag para sa pagpapatuloy ng cross-examination ng defense panel at mga interpellation ng mga senator judges.
Iginiit ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na hindi chismis ang mga inilahad ni NBI Director Attorney Melvin Matibag sa impeachment trial. Ito ay matapos questionin ng depensa kung may personal na kaalaman si Matibag sa investigasyon kaugnay ng umunoy pagbabanta ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ridon, may aktwal na aktibong investigasyon ang National Bureau of Investigation or NBI tungkol sa kaso. Git pa niya, hindi maaaring tawaging chismis ang mga impormasyong magmula sa isang opisyal na investigasyon ng ahensya. Naiparating na ng defense team kay Vice President Sara Duterte ang detalye na naging pasya ng impeachment court kaugnayan ng hirit na maisabina ang kanyang financial records. Ayon pa kay defense team spokesperson Attorney Michael Powa, inabisuan lang sila ni VP Sara na gawin kung ano ang dapat na gawin. Batid naman aniya ng Vice Presidente na handa ang defense team kahit pa mailantad ang mga ipinasampina ng mga dokumento. Nakausap ko po kagabi ang ating Vice Presidente. Siyempre, in-update ko siya dun sa nangyaring ruling. Sinabi ko naman sa kanya that we have already requested for the certified true copy of that ruling. But whether we will be going up or we will just accept the ruling as it is, ay hindi po namin napag-usapan ng malaliman pa. Dahil siyempre, kailangan natin hintayin yung ruling. In any case, sabi ko nga, handa naman kami kasi nga, bago pa kami nag-oral arguments, we really maintained the disposition na may possibility talaga na ibigay lahat. Naunawaan din aniya ni VP Sara kung gagawa ng mga hakbang ang kanyang defense team para tutulan ang naging pasya ng impeachment court. Pero sa ngayon, ayon kay Attorney Powa, hindi pa nila natatalakay kay VP Sara ang posibilidad na iakyat sa Korte Suprema ang usapin. Naghain ng magkakahiwalay na manifestations ang 5 senator judges na sina Senator Alan Peter Cayetano, Senator Pia Cayetano, Senator Amy Marcos, Senator Lauren Ligarda at Senator Camille Villar para tutulan ang paglalabas ng bank at tax records ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ayon kay Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tongol, hindi pa aniya nababasa ang nilalaman ng mga inihain ng 5 senador, pero kinumpirma niyang formal na nilang pinahayag ang kanilang pagtutol. Ang hakbang ng kasunod na desisyon ni Presiding Officer Francis Cheese Escudero na maglabas ng supina sa Bureau of Internal Revenue or Anti-Money Laundering Council para sa mga tax at bank records ng Vice Presidente. Ipinaliwanag din ni Atty. Tongol na walang probisyon sa Senate impeachment rules para sa motion for reconsideration. Aniya, kung nais-questionin ang naturang pasya, kailangan ng mga partido na gumamit ng ibang legal remedy na pinatutuhanan sa ilalim ng mga umiiral na alituntunin. Pasya ng impeachment court sa pagsabina sa financial records ni VP Sara, hindi na pwedeng iapila. Umabante naman sa balitang yan si Abante reporter Dexter Ganibe. Wala sa impeachment rules of procedure ang pag-aapela sa anumang desisyon ng impeachment court kaya hindi na maaring maghain ng motion for reconsideration ng depensa sa utos na ipasapina ang financial records ng Vice Presidente mula 2007. Sabi ni impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tongol, kung hindi ito nakasaad sa impeachment rules, maaring gumawa ng ibang legal remedy ang kampo ng VP batay sa rules of court. Una nang sinabi ni Attorney Michael Powa, miyembro at spokesperson ng defense team ni VP Duterte sa impeachment trial, na kabilang sa legal remedy nila ang magpetisyon sa Korte Suprema para kontrahin ang pagpapasapina sa bank at tax records ni VP Duterte. Pero sa ngayon na niya, hindi pa nila kinukonsidera ang pag-aakyat sa Korte Suprema. Samantala, ilang senador judge ang naghain ng dissent o hindi pagsang-ayon sa pasya ni Presiding Judge Francis Escudero sa pagpapasapina sa financial records ng BICE. Kabilang na rito sina Senator Judges Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Amy Marcos, Lauren Ligarda at Camille Villar. Ako si Dexter Ganibe. Abante.
Nilinaw ni Senator Judge Francis Kiko Pangilinan na walang kinalaman ang trust rating ng isang opisyal sa usapin ng betrayal of public trust na isa sa mga batayan ng impeachment sa ilalim ng konstitusyon. Sinabi ito ni Senator Pangilinan matapos ilabas ang depensa ng survey na nagpapakitang mas mataas ang trust rating ng Vice Presidente kumpara kay Pangulong Bongbong Marcos. Tinanong niya sa National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag kung may kaugnayan ba ang trust rating sa naturang kaso. Sumagot naman si Matibag na hindi dapat gawing batayan na ang mga survey sa pagresolba ng impeachment dahil ang mga ito ay snapshot lamang ng opinyon ng publiko. Binigyan din pa ni Pangilinan na ang trust rating at betrayal of public trust ay magkaibang usapin. Aniya, kahit mataas o mababa ang trust rating ng isang opisyal, ang magiging pasya ng impeachment court ay dapat nakabatay lamang sa ebidensya at konstitusyon. Naghain si Senador Rodante Marcoleta ng not guilty plea sa mga kasong isinampa laban sa kanya sa Sandigan Bayan. Kabilang dito ang kaso sa umano'y paglabag sa Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa mga public official na tumanggap ng mga regalo. Naghain din siya ng not guilty plea sa kasong plunder. Kaugnay naman ang umano'y hindi pagdedeklara ng 75 million pesos na campaign donations. Nauna nang binawi ng kampo ni Senator Marcoleta ang motion to quash upang maisabay ang kanyang arraignment sa dalawang kaso. Pagbasa ng sakdal sa isang kaso ni Senator Dante Marcoleta, nakatakda ngayong araw. Mabante sa balita si Abante reporter John Riz Calata. Nakatakdang humarap sa Sandigan Bayan 4th Division si Senador Rodante Marcoleta mamayang 2:00 ng hapon para sa arraignment ng isa pa niyang kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46. Inaasahang makakasama niyang haharap sa korte ang kanyang kapwa-akusado na si dating Congressman Mike Defensor. Ang kaso ay may kinalaman sa pagtanggap ni Marcoleta ng 75 million peso undeclared campaign donation noong nakaraang taon kung saan kabilang sa kanyang donors si Defensor. Samantala, itinagda ng Sandigan Bayan 3rd Division ang marking of exhibits o evidences sa kasong plunder at violation of PD 46 ni Marcoleta at iba pa sa July 28 hanggang 30 habang sa August 10 naman ang pre-trial. John Riz Calata, Abante. PBBM na mahagi ng tulong at serbisyo sa Maguindanao del Norte. Maabante sa balitang yan si Abante reporter Aileen Taliping. Mula sa Luzon ay biyaheng Mindanao ngayong Miyerkules si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para mamahagi ng tulong at serbisyo sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pinangunahan ng Pangulo ang turnover ng tulong at socio-civic projects fund sa Cotabato City Government at BARM sa ilalim ng Bawat Bayan Makikinabang program. Ang biyahe ng Pangulo sa Mindanao ay pagtugon sa pangako na mas palakasin pa ang kolaborasyon sa Bangsamoro Government upang maghatid ng mga programa at serbisyo sa mga komunidad ng Bangsamoro. Kabilang sa inihatid ng Pangulo sa Bangsamoro Region ay iba't ibang serbisyo kasama na ang tig 20 milyong pisong bilang suporta sa disaster risk and management efforts at tig 30 milyong piso para sa Bangsamoro pangkabuhayan sa disadvantaged workers ng iba't ibang lalawigan sa rehiyon. Namahagi rin ng housing unit certificates ang Pangulo para sa dating combatants na nagkakahalaga ng mahigit 38 bilyon pesos. Tampok din ang pamamahagi ng tulong pangkabuhayan sa mga biktima ng digmaan sa rehiyon para sa kanilang pagbangon muli. Ako si Aileen Taliping, Abante. This is the penultimate SONA. Ganyan inilarawan ni political strategist Lito Banayo ang nalalapit na 2026 State of the Nation Address or SONA ni Pangulong Bongbong Marcos bilang mahalagang pagkakataon upang tugunan ang mga pangunahing isyu ng bansa. Sa panayam ng memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni Banayo na inaasahang tatalakayin ng Pangulo ang mga usaping nakaaapekto sa mga Pilipino. Dagdag pa niya ay umaasa ang publiko na maglalahad ang Pangulo ng mga konkretong hakbang at solusyon sa mga suliraning kinakaharap ng bansa. Inaabangan ng marami ang mga pahayag ni Pangulong Marcos sa kanyang SONA, lalo na sa mga isyu ng agriculture, corruption, ekonomiya at kabuhayan at syempre ang isyu ng ehensya ng pamahalaan. SONA. Kasi yung 6th SONA next year, pamamaalam na yon. So ito ang pinaka-importante liban dun sa unang SONA.
Kasi yung unang SONA, you set the benchmark for your administration. No? You set your vision. You set your priorities. Pagkatapos yung second, third, fourth, yan yung mga ano na nangyayari. Yung ba sinet mong vision o benchmark goals mo nung first SONA, nagagawa ba? At finally, ito yung penultimate. No? Ito nga, dito mo iseset against ano ang approval rating, ano ang trust rating, ano ang mga issues na bumabagabag sa tao. At yan ang dapat may kasagutan. Yan ang pahayag ni political strategist Lito Banayo sa panayam ng Billionaire News Channel. Mga alternatibong ruta sa araw ng SONA ni PBBM inilabas ng MMDA. Umaabante naman sa balitang yan si Abante reporter Ryan Reloban. Chigo, tama nga, naglabas na ng mga alternatibong ruta ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa mga motorista bilang paghahanda sa inaasahang mabigat na daloy ng trapiko sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes, July 27. Ayon sa MMDA, inaasahang magiging mabigat ang trapiko sa Commonwealth Avenue, sa IBP Road at iba pang pangunahing kalsada sa paligid ng batasang pambansa kung saan gaganapin ang SONA. Dahil dito pinapayuhan ng mga motorista na dumaan sa mga itinakdang alternatibong ruta upang maiwasan na matinding pagsisikip ng daloy ng mga sasakyan. Para sa mga biyaheng northbound mula Quezon Memorial Circle patungong Fairview, maaaring dumaan sa North Avenue, Mindanao Avenue, Sauyo Road at Quirino Highway. Samantala, ang mga southbound naman na sasakyan mula Fairview ay maaaring gumamit ng Sauyo Road o Quirino Highway bago lumabas sa Mindanao Avenue at North Avenue patungong Quezon Memorial Circle. Naglaan din ng hiwalay na rerouting para sa mga truck at light vehicles na magmumula sa Sipay Road at Katipunan Avenue. Bukod sa rerouting, magpapakalat ang MMDA ng 1,481 na mga traffic personnel sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila upang mga siwa ng trapiko. Ako si Ryan Reloban, Abante. Metro Balita. Sa ating Metro Balita, kinumpuning tulay sa Valenzuela, ininspeksyon ng LGU, mga creek at pumping station sinuri rin. Umabante sa balita si Abante reporter Chirk Balagtas. Bea, ininspeksyon ng pamahalang lungsod ng Valenzuela ang pansamantalang isinarang tulay sa barangay Mapulang Lupa matapos itong sumailalim sa pagkukumpuni bunsod ng pinsalang natamo noong June 19. Isinailalim ang pagkukumpuni ng tulay mula July 2 hanggang July 10 at isinagawa ang inspeksyon upang matiyak ang kondisyon nito bago ang tuluyang paggamit ng mga motorista at mga residente. Sinuri rin ang kalagayan ng T. Santiago Creek sa barangay Kanumay West at ng bahayang Pag-asa Pumping Station sa barangay Maysan bilang bahagi ng monitoring sa mga infrastrukturang may mahalagang papel sa flood control lalo na ngayon tag-ulan. Ang mga inspeksyong ito ay isinagawa kasabay ng patuloy na pagmomonitor sa mga tulay, daluyan ng tubig at iba pang pasilidad upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at kahandaan ng lungsod sa posibleng epekto ng masamang panahon. Ako si Chirk Balagtas, Abante. Project Hilamos ng QCPD, isinusulong ang kalinisan at kaayusan sa mga komunidad ng lungsod. Umabante sa balita si Abante reporter Shermaine Abong. Nagsagawa ang Quezon City Police District o QCPD ng Project Hilamos sa iba't ibang lugar sa Quezon City nitong Martes, July 21 bilang bahagi ng kampanya para sa kalinisan, kaayusan at mas matibay na ugnayan sa komunidad. Pinangunahan ang aktibidad ng QCPD sa pamamagitan ng District Community Affairs and Development Division, katuwang ang Kamuning Police Station at iba pang police stations dito sa lungsod. Sa pakikipag-ugnayan sa mga barangay, residente at pamahalaang lungsod ng Quezon City, kabilang sa mga ginawang aktibidad ang clean-up drive, pagpipintura ng mga pader na may vandalism at pagpapalaganap ng kaalaman hinggil sa mga ordinansa ng lungsod. Layunin ng proyekto na palakasin ang kamalayan sa pangangalaga sa kapaligiran, paigtingin ang presensya ng pulis at hikayatin ang maaktibong pakikilahok ng mamamayan sa pagpapanatili ng malinis, ligtas at maayos na komunidad. Ako si Chairman Abong, Abante.
Mga balita sa labas ng bansa. Abroad. Ngayon. Sa balita sa labas ng ating bansa, 3 katao ang kumpirmadong nasawi dahil sa hantavirus sa Venezuela ayon sa Health Ministry ng bansa. 2 pang nagpagkasawi ang kasalukuyang iniimbestigasyon ng mga otoridad kung may kaugnayan din sa naturang sakit. Ayon sa pamahalaan, walang ebidensya sa ngayon na nakakalipat ang antivirus mula sa tao sa tao. At karamihan sa mga kaso ay naiugnay sa pagkalalantad sa mga daga o kanilang dumi at ihi. Patuloy ang pagbabantay ng health authorities habang nagpapadala ng mga medical team sa mga apektadong lugar upang mapigilan ang posibleng pagdami ng mga kaso. It's game time! Game time! Para naman sa ating balitang sports, Art Carlos at Charmaine Dollar aasahan ng Team PH sa Asian Championships. Umabante naman sa balitang yan si Abante Sports reporter Jonas Lavarias. Muling bibida ang SEA Games silver medalist na sina Art Carlos at Charmaine Dollar upang pangunahan ang kampanya ng Team Philippines sa 10th Senior Aerobic Gymnastics Asian Championships na gaganapin sa Tagaytay City mula August 4 hanggang 7. Bit-bit ng tambalan ang kumpiyansa mula sa kanilang podium finish sa nakaraang Southeast Asian Games habang target nila ang panibagong medalya laban sa pinakamahuhusay na aerobic gymnast sa Asia. Inaasahang mahigit 350 foreign delegates ang dadayo sa Pilipinas para sa prestiyosong torneo na idarao sa Tagaytay City Velodrome. Kabilang sa mga bansang lalahok ang Japan, South Korea, India, Thailand, Vietnam, Indonesia at iba pang nangungunang pwersa sa aerobic gymnastics sa rehiyon. Pinangungunahan ng Gymnastics Association of the Philippines at Philippine Sports Commission ang pag-host ng kompetisyon bilang bahagi ng pagsulong ng sports tourism at patuloy na pagpapaunlad ng gymnastics sa bansa. Sa harap ng sariling mga taga-suporta, aasahan ang tambalang Carlos at Dollar na maghatid ng matinding hamon at magdagdag pa ng panibagong karangalan para sa Pilipinas sa international stage. Ako, si Jonas Lavarias, Abante. Showbiz Alert! Sa ating Showbiz Alert, Vice Ganda, kinastigo ang fans ni Kim Chiu. Nagpalitan ng mensahe sa H hingil sa fama speech. Ang detalye sa umabanting balita ni Abante Showbiz reporter Lane Garcia. Tila may tensyon na umiral sa social media ngayon matapos magpalitan ng mensahe sa X, dating Twitter, sina Kim Chiu at Vice Ganda. Umani ng reaksyon mula sa ilang fans ni Kim ang acceptance speech ng unkabogable star sa kauna-unahang Famous Broadcast Awards. Nagsimula ang issue nang mapansin ng ilang netizens at fans ni Kim na hindi nabanggit ni Vice ang pangalan ng kanyang co-host. Sa kanyang talumpati, nagpasalamat si Vice sa mga taong naging bahagi ng kanyang tagumpay, kabilang na ang mga kasamahan sa industriya at sa noontime show. Ngunit ayon sa ilang fans, hindi umano nito naisama si Kim Chiu. Dahil dito, naglabas ng mga komento sa social media na nag-iintriga na baka may tampuhan ang dalawa. Hindi sang-ayon si Vice sa pahayag ni Kim na hindi na dapat niya pinatulan ang mga fans nito. Ipinunto pa ni Vice na maging ang kanyang sariling ina at kamag-anak hindi naman niya nakasama sa thank you speech niya nang manalo ng Famous Awards. Sa huli, nilinaw ni Vice na hindi raw ibig sabihing nagkontrahan sila ni Kim ay magkaaway na sila. Sa latest tweet naman ni Kim, nagbahagi ang aktres ng meme kung saan naka-heart sign siya with caption, "Let's spread love and love always." Yan muna ang chika. Lane Garcia, Abante. Inanyayahan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang mga Filipino photographers sa kanilang patimpalak sa fotografiya ngayong taon. Tampok sa photography contest ng PAGCOR ang temang Kids at Play na naglalayong ipakita ang mahalagang aral sa mga simpleng laro ng kabataan. Ayon pa kay PAGCOR Chairman Alejandro Tenco, ang mga tradisyonal na larong pambata ay hindi lamang nagbibigay ng saya kundi nakakatulong din sa paghubog ng disiplina, tiyaga, sportsmanship at katatagan ng loob ng kabataan. Maaring magsumite ng entries ng mga contestant sa 3 kategorya: conventional, mobile at drone.
Mayroong 8 grand winners sa bawat kategorya kung saan maaring mag-uwi ng premyo na nagkakahalagang 100,000 pesos ang sinumang mananalo. Bisitahin ang PAGCOR website para sa mechanics. Susunod, ospital sa Lucena City naghigpit ng health protocols dahil sa pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Huwag bibitiw, magbabalik ang Abante sa tanghali. Binubuksan natin ang pagdinig sa kasong impeachment. I will be blooded but unbowed. Did you attach an affidavit? No, sir. I have no personal knowledge, sir. This is an investigation of the whole NBI, but yung personal mo. The threat is absolute, sir. Motu proprio and directed, sir. Do you understand what you just said, sir? That it is for the prosecution to decide what to present, when to present, how to present, and whether to present at all. Si VP Sara na mismo ang nagsabi na hindi assassin ang kinausap. Objection, Your Honor. Wow. Your Honor, this is improper. This is a narration by the prosecution, which is not allowed. Hatol kay VP Sara Impeachment Trial Special Coverage dito lang sa Abante. Abante Reels. Ngayong tag-init, dinarayo ng libo-libong turista ang Stockholm, ang kabisera ng Sweden, na kilala sa kakaibang pagsasama ng kasaysayan at modernong pamumuhay. Tampok sa city shots ang makasaysayang Gamla Stan o Old Town, ang Royal Palace, ang Stockholm City Hall, at ang makulay na Stortorget Square na puno ng mga bisita at street life. Makikita rin ang changing of the guard sa Royal Palace, mga kayaker na dumaraan sa mga kanal ng lungsod, at ang mga residente at turista na nagpapahinga sa mga parke at waterfront habang sinasamantala ang mahabang araw ng tag-init. Sa pagsapit ng gabi, nagiging masigla ang mga restaurant, cafe at shopping streets habang patuloy na umaagos ang mga bisita sa puso ng lungsod. Nagbabalik ang Abante sa tanghali. Mga rallyista at pulisya nagkabalyahan sa CCP complex sa Pasay City. Umabante sa balita si Abante reporter Chill Imprido. Bea, nagkainitan at nagkabalyahan nga mga Chill? Balikan na lang po natin si Chill Imprido. Taas sahod sa mga manggagawa sa Metro Manila, walang atrasan. Umaabante naman sa balitang yan si BNC reporter Andrea Salve. Hindi na mapipigilan ang 85 pesos na wage increase sa National Capital Region sa kabila ng pagtutol ng ilang business group. Sa isang forum sa Maynila ngayong umaga, sinabi ni Labor Secretary Francis Tolentino na naiintindihan niya ang ganitong reaksyon pero dumaan daw sa wastong konsultasyon sa lahat ng stakeholders ang kautusan. Lahat anya ng salik ay nakonsidera gaya ng issue sa inflation at ang mga posible nga epekto ng nooy tensyon sa Middle East. Tinatayang higit 1 milyong manggagawa ang makikinabang sa taas sahod na mahahati sa dalawang tranche. 60 pesos sa July 25 habang ang natitiring 25 pesos naman ay idadagdag at ipatutupad sa January 2027. Para sa Abante, nag-uulat si Andrea Salve ng Billionaire News Channel. Balikan po natin ang ulat ni Chill Imprido ukol sa mga rallyista at pulisya na nagkabalyahan sa CCP complex sa Pasay City. Chill, go ahead.
Yes, Bea, nagkainitan at nagkabalyahan nga itong mga rallyista tuloy siya sa tapat ng Aliw Theater sa Pasay City ngayong araw, July 22. Ito ay matapos tigilan ng pulisya itong grupo na makapasok sa loob ng pasilidad. Ayon sa militanteng grupo, kinukondina nila itong pagbisita sa bansa ni U.S. Secretary of State Marco Rubio at sa panukalang 1,620 na ektaryang Pax Silica project na pinangungunahan nga ng Amerika. Nila bilang chief diplomat ng Estados Unidos, may pananagutan si Rubio sa agresyon ng kanyang bansa sa Iran, Venezuela, Cuba at sa genocide sa Palestina. Magbubukas rin umano ang pagbisita nito ng mas malawak na korupsyon sa mineral resources ng Pilipinas at magpapalakas sa presensya ng US military dito sa bansa. Sigaw rin ng grupo ang masamang epekto ng US-led military exercises, missile deployment at ng proposed installation economic security zone sa New Clark City sa ilalim pa rin ng Pax Silica deal. Sinundi na rin ng grupo ang anilay pagbebenta ng rehimeng Marcos sa pambansang patrimonya at sa pakikipagtulungan noon nito sa Amerika na naglalagay sa bansa sa panganib na masangkot sa gulo. Bitbit ang mga placard, mahigit 100 miyembro ng bagong alyansang Makabayan at iba pang grupo ang sumugod sa lugar. Sa kabila ng initan ng dalawang panig, binigyan pa rin sila ng 10 minuto para magsagawa ng programa. Sa ngayon, inaalam pa kung may sugatan ba sa pulisya, gayon din sa panig naman ng mga rallyista. Ako si Chilem Prido, Abante. Nananawagan naman si Manibela Chairperson Marval Buena sa Administrasyong Marcos Jr. na gumawa ng konkreto at pangmatagalang solusyon sa napakataas na presyo ng langis. Sa programang Memo with Corina ng Billionaire News Channel, iginiit ni Balbuena na bukod sa fare increase, dapat buksan at pag-aralan ng Department of Energy ang libro ng mga oil company. Sa pamamagitan nito, aniya malalaman ng publiko ang ginagamit na sistema ng mga kumpanya ng langis sa pagtatakda nila ng presyo. Dagdag pa ni Balbuena, halos wala nang kinikita ang mga driver dahil sa patuloy na pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo. Nakita natin na yung spot trading po nung nakaraang linggo at presyo sa pandaigdigang merkado, nasa $78 lang po ito. At ang equivalent po nito doon sa 60 liters na nilalaman ng isang bariles, naglalaro lamang po sa 59 pesos to 61 pesos po dapat ang presyo ng diesel at gasolina. Kahit pa po sabihin natin na nasa 61 pesos po mahigit ang palitan ng piso sa dolyar. Samantala, nagsimula na ang 2 araw na transport strike ng Manibela kung saan 100,000 miyembro nila sa buong bansa ang nakikisa. Kasama rin sa protesta ang ilang TNVS, motorcycle taxi at UV drivers. Naglungsad ang Department of Transportation or DOTR kasama ang iba pang pahensya ng pamahalaan ng libreng sakay ngayong araw, July 22, bilang tulong sa mga commuters na apektado ng tigil pasada sa ilang lugar. Ayon sa DOTR, maaring makasakay ng libre ang mga commuters mula alas 7 hanggang alas 10 ng umaga at muli mga alas 5 hanggang alas 8 ng gabi. Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matiyak ang ligtas na biyahe ng mga pasahero. Kabilang sa mga rutang sakop ng libreng sakay, ang Welcome Rotonda Fairview, Recto Cubao via Nagtahan, Quiapo to Cubao via E. Rodriguez, Quiapo to Fairview, Kalentong Pasig Palengke, at PITX Lotun at vice versa. Nakiisa sa programa ang Philippine Coast Guard, Department of Energy, Department of Public Works and Highways, Department of Economy, Planning and Development at Department of Labor and Employment. Layunin ng libreng sakay na mabawasan ang abala sa mga commuters at matiyak ang tuloy-tuloy na pagbibigay ng serbisyo sa publiko sa kabila ng tigil pasada. Ilan sa miyembro ng grupong Manibela pumasada muna bago magtigil pasada. Umabante naman sa balitang yan si Abante reporter Chill Emprido. Yes, Jigo, Bea, pumasada pa rin ang ilang jeepney driver na miyembro ng Manibela sa rutang Baclaran, Dasmariñas ngayong umaga sa kabilayan ng transport strike at kanina. Ayon sa mga tsoper, isang ikot muna sila para sa pananghalian ng kanilang pamilya at pambawi sa gastos dahil sa mahal ng diesel.
Katakot-takot na hirap at gutom raw kasi ang inaabot nila sa panibagong halos 11 pesos sa kada litro ng taas sa presyo ng produktong petrolyo. Sinundin na rin nila itong umano'y pagsasara ng ilang gasolinahan bago ang oil price increase upang mas mahal na maibenta ang petrolyo kinabukasan. Panawagan ng mga ito, mas na piso o 2 pisong taas pasahe para makabawi sa latay ng mahal na petrolyo. Delay pa. Pero pag nagkasila, napakabilis sa nagsasara. Alam nila pag kinabukasan yan. Taas presyo, bigla sa bigla, wala nang diesel. Wala nangyayari sa biyahe namin. Sobrang gutom. Umihirit kami pero hindi naman nila binagbibigyan yung sinasabi namin. Kahit nga piso o 2, pwede na no? Problema, wala nangyayari. Gigo Bea, mahigit 50 na mga miyembro ng Manibela sa area at sabing ruta ay 10 sa kanila ang namasada kanina at sumuporta na rin sa ikinasang protesta at strike sa Pilcoa sa bahagi naman yan ng Quezon City. Ako si Chilen Prido, Abante. Sariling 911 ng Laguna ilulunsad ni Governor Sol Aragones. Umabante sa balita si Abante reporter Lino Dagos. Yes, may sariling bersyon na ng 911 Emergency Response System ang inilatag ni Laguna Governor Sol Aragones bilang isa sa pinakamalaking anunsyo sa kanyang kauna-unahang State of the Province Address o SOPA, kasabay ng paglalatag ng mga programa ng kanyang administrasyon sa unang taon ng kanyang panunungkulan. Ayon sa Gobernador, ilulunsad sa Oktubre ang programang Ambulance on the Go na magiging bahagi ng itatayong Laguna Command Center upang mapabilis ang pagresponde sa mga emergency, kalamidad at iba pang insidente sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Sinabi ni Aragones na layunin ng bagong sistema na mas mapabilis ang pagdadala ng mga pasyente sa ospital sa oras ng pangangailangan at mapalakas ang koordinasyon ng mga responder sa buong Laguna. Sa kanyang ulat, binigyan din ng gobernador ang pagpapalawak ng mga serbisyong pangkalusugan kabilang ang pag-upgrade sa mga pampublikong ospital, mega clinic at chemotherapy center, dialysis, eye center at iba pang libreng serbisyong medikal para sa mga residente. Inihayag din niyang madadagdagan pa ang mga gamot na pagkakaloob sa ilalim ng Butika ni Gob at sisimulan na rin ang programang Klinika ni Gob na magdadala ng serbisyong medikal para sa komunidad sa panahon ng People's Day. Sa sektor naman ng edukasyon, sinabi ni Aragones na mahigit na 100 bagong silid-aralan ang ipapatayo ng pamahalang panlalawigan habang isinusulong din ang reforma sa Laguna University. Ayon pa sa kanya, nasa 7,000 estudyante ng Laguna University ang inaasahang makikinabang sa libreng pag-aaral sa ilalim ng mga programang pang-edukasyon ng lalawigan. Ako, si Nilo Dagos, Abante. Bumaba pa sa 152.20 meters ang water level ng Angat Dam. Ito na ang pinakamababang antas na naitala sa kasaysayan at maaari pa itong bumaba kung hindi magtutuloy-tuloy ang pag-ulan sa mga susunod na araw. Dahil dito, nagsagawa na ng mga hakbang ang pamahalang lokal ng San Jose del Monte, Bulacan para makatipid sa pagkonsumo ng tubig. Kabilang dito ang paghahanda ng mga groundwater well, pagkukumpuni ng mga tumatagas na linya ng tubig at pag-maintain ng mga water treatment facility. Ibinaba na rin ng MWSS ang alokasyon ng tubig para sa lokal na water district mula 70 million patungong 45 million liters kada araw. Samantala, mahigpit na minomonitor ng ahensya ang low pressure area na posibleng maging tropical depression at magpalakas sa habagat. AFP, pinabulaanan ang claim ng China Coast Guard na may pahintulot nila ang medical evacuation sa sugatang tauhan ng ng Philippine Navy. Umabante sa balita si Abante reporter Edwin Balasa. Pinasinungalingan ng Armed Forces of the Philippines ang sinasabi ng China Coast Guard na nagbigay ito ng pahintulot sa isinagawang medical evacuation sa sugatang Philippine Navy personnel malapit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal.
Ayon sa AFP, isinagawa noong July 21 ng AFP at Philippine Coast Guard ang medical evacuation sa tauhan ng Philippine Navy na napukpok sa ulo sa ilalim ng Philippine Authority. Iginiit ng AFP na hindi kailangan ng bansa ang pahintulot ng ibang estado para magsagawa ng operasyon sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Dagdag pa ng AFP, responsibilidad ng bansa ang pangangalaga sa mga tauhan ng BRP Sierra Madre na isang commissioned Philippine Navy ship. Nagpasalamat ang AFP sa mabilis na koordinasyon at pagtugon ng PCG para matagumpay na ma-evacuate ng medical ang sugatang Navy personnel na nakatanggap na ng kinakailangan lunas. Nanawagan ng AFP sa Chinese military, China Coast Guard at Maritime Militia na itigil ang umano'y illegal na aktibidad at igalang ang international law. Ako, si Edwin Balasa, Abante. Naghain naman ng formal na protesta ang China laban sa Pilipinas kasunod ng insidente sa Ayungin Shoal kung saan nagkaroon ng komprontasyon sa pagitan ng mga tauhan ng Chinese Coast Guard at ng Philippine Coast Guard. Ayon sa Beijing, sinadya umanong banggain at salakayin ng dalawang bangka mula sa BRP Sierra Madre ang kanilang barko habang nagsasagawa ng routine law enforcement activity. Sa isang press briefing, iginiit naman ni Chinese Foreign Minister spokesperson Lin Jian na kumilos ang Chinese Coast Guard ng naaayon sa batas. Inakusahan din ito ang Pilipinas ng pagbaluktot sa mga pangyayari at pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa nasabing insidente. Muli ring iginiit ng China ang pag-angkin nito sa Ayungin Shoal na tinatawag nitong Renai Jiao at sinabing iligal ang pagkakaground ng BRP Sierra Madre sa lugar mula pa noong 1999. Binalaan din ng Beijing na pananagutan ng Pilipinas ang anumang magiging bangga ng mga susunod na insidente sa pinagtatalunang lugar. Dalawang batang nawawala sa landslide sa Calamba, patuloy pa rin na hinahanap. Posibleng sanhi ng flash flood, tinutukoy. Umabante sa balita si Abante reporter Nilo Dagos. Patuloy ang ginagawang search and rescue and retrieval operation ng mga otoridad para sa dalawang batang nawawala matapos pangayin ng flash flood at landslide sa barangay Mapagong sa Calamba City, Laguna, habang tinutukoy na rin ang posibleng naging sanhi ng trahedya. Sa ikatlong araw ng operasyon itong Lunes, muling hinukay ng mga responder ang gumuhong bahay sa tabing ilog matapos silingin ng ina ng dalawang bata na tiyakang wala silang naipit sa ilalim ng mga guho. Ngayon man, wala pa rin natagpo ang bakas ng magkapatid. Kasabay nito muling sinuyod ng mga rescue team ang kahabaan ng San Cristobal River hanggang sa Laguna de Bay, ngunit nanatiling hindi pa rin natatagpuan ang dalawang bata. Nakatakdang ipagpatuloy ang paghahanap sa mga susunod na araw. Ayon sa impormasyon nakalap, gumuho ang bahay ng lolo ng mga bata nang rumagasa ang malakas na baha na dulot ng matinding pag-ulan. Lumitaw rin ang aligasyon na nabutas ang pader ng isang kumpanya upang may palabas ang naipong tubig ulan patungo sa ilog na umano'y nagdulot ng pagguho ng pader at kalaunan ay pagguho rin ng mga kabahayang nasa paligid. May hiwalay ding pahayag na sinasabing natambakan ng buhangin ang lagusan ng tubig patungo sa ilog dahilan umano para magpara ang daluyan. Maipon ang tubig at lumala ang pagbaha. Hindi pa ito kinukumpirma ng mga kinauukulang otoridad at patuloy pa ang pinaiimbestigahan. Sa pinakauling ulat ng CDRRMO, sinasabing magkatuwang pa rin sa operasyon ang Bureau of Fire, Philippine Coast Guard, Philippine Red Cross, Bantay Lawa at mga quick response team ng dalawang barangay para mahanap ang dalawang nawawalang biktima. Ako, si Nido Dagos, Abante. PBBM tiniyak na tuloy-tuloy ang Bangsamoro Parliamentary Elections. Umaabante naman sa balitang nga si Abante reporter Eileen Taliping. Iniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuloy na ang pinakahihintay na Bangsamoro Parliamentary Elections sa ikalawang Lunes ng Septembre matapos itong ilang beses na naipagpaliban. Sa kanyang talumpati sa isang aktibidad sa Maguindanao del Norte ngayong Miyerkules, sinabi ng Pangulo na wala ng hadlang sa pagpapatupad ng halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Layo ng halalan na mailuklok ang mga miyembro ng Bangsamoro Parliament upang mapalitan ang mga miyembro ng Bangsamoro Transition Authority. Sinabi ng Pangulo na determinado ang gobyerno na matuloy ang eleksyon upang matupad ang hinahangad na karapat-dapat na magpatakbo ng parlamento sa BARM.
Inaunang itinakda ang Bangsamoro Parliamentary Election ang 2022 subalit na ipagpaliban ang 2025 at muling naipagpaliban at ngayon ay tinakda sa September 14 alinsunod sa bisa ng Republic Act number 12317 na nilagdaan ng Pangulo noong March 25, 2026. Ako si Aileen Taliping, Abante! 18 na anyos na kelot na nakapagkalat ng banta sa mga eskwelahan sa Bulacan na aresto na ng PNP. Umabante sa balita si Abante reporter Johnny Reblado. Arestado ang suspect na 18 anyos na kelot na siyang responsable sa sunod-sunod na pagpapakalat ng online na banta ng pagpapasabog sa mga private at public schools sa San Ildefonso, Bulacan. Dinampot siya nitong July 21, 2026 sa Barangay Hilera, Hain, Nueva Ecija. Ang operasyon ay bunsod ng mga banta na ipinupos online na natuklasan noong July 20 at 21, 2026 na nagdulot ng pangamba sa mga mag-aaral, magulang, opisyal ng paaralan at komunidad. Sa isinagawang follow-up operation ng San Ildefonso Municipal Police Station ng Bulacan Police Provincial Office na tuwang ang Talavera Municipal Police Station at Hain Municipal Police Station sa ilalim ng Nueva Ecija Police Provincial Office na tunto ng kinaroroonan ng suspect. Na-recover sa suspect ang isang cellular phone na hinihinalang ginagamit nito sa pagpapakalat ng online na banta. Ang suspect ay nasa kustodiya na ng San Ildefonso Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon, investigasyon at pagsasampa ng kasong paglabag sa Presidential Decree number 1727 at Cybercrime Prevention Act of 2012. Johnny Reblando, Abante! Promdi News. Sa mga balita sa ating probinsya, mayor sa Cebu na nag-counterflow at nakadiskasya pa, sinuspinde ang lisensya. Mabante naman sa balitang yan si Abante reporter Edwin Gadya. Pinatawan nga ng Land Transportation Office o LTO Region 7 ang ng 90-day suspension ang lisensya ni Dumanhog Cebu Mayor Efrain Guantrano Gica matapos makabangga ng van habang nagka-counterflow sa kalsada sa barangay Pakigne, bayan ng Minglanilla, Cebu, Hulyo 19. Nabatid na naglabas na rin ng show cause order ang LTO Region 7 para magsumiti ang alkalde ng written explanation hinggil sa paglabag nito sa batas trapiko at inutusan na voluntaryong isuko ang kanyang driver's license. Sa kanyang payag ay sinabi ng alkalde na handa siyang bayaran ang gastusin sa repair ng nasalpok niyang puting van. Si Mayor Gica ay kasapi ng grupong Highway Patrol Group Tigers o HPG Tigers o grupo ng mga big bikers sa lalawigan ng Cebu. Ako si Edwin Gadya, Abante! Ospital sa Lucena City naghigpit ng health protocols dahil sa pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Umabante naman sa balitang yan si Abante reporter Nilo Dagos. Naglabas ng memorandum ang isang ospital sa Lucena City bilang pag-iingat sa muling pagtaas ng kaso ng COVID-19 na iniulat ng Department of Health sa Metro Manila. Ayon sa pamunuan ng Mount Carmel Diocesan General Hospital, posibleng umabot din sa mga karatig dalawigan kabilang ang Quezon ang pagtaas ng bilang ng mga nahawaan. At ayon sa ospital, may mga kaso na rin sila na kasalukuyang ginagamot sa nasabing ospital. Bagamat sinasabing hindi naman halos kasing bagsit ng pandemya noong 2020 ang mga kaso ngayon, ganyan pinapayuhan ang lahat ng empleyado at mga outsourced personnel na agad magpasuri kung may sintomas o pinaghihinala ng infeksyon at iwasan ang malapit na pakikisalamuha upang hindi kumalat ang virus. Pinapalalahanan din ang lahat na madalas na maghugas na kamay o gumamit ng mga alcohol-based hand sanitizer na hindi bababa sa 60% na alcohol. Ninabisuhan din ng publiko na iwasan ang matataong lugar at tiyaking maayos ang ventilasyon kapag nasa loob ng gusali. Naigpit din pinatutupad ang pagsusuot ng face mask sa loob ng ospital para sa lahat ng empleyado, pasyente, bantay at mga bisita bilang bahagi ng mga hakbang sa pag-iwas sa COVID-19. Ako, si Nilo Dagos, Abante. Ang oras po natin ngayon ay alas 12:52 ng tanghali at ang oras pong yan ay hatid sa inyo ng Land Bank.
Mga balita sa labas ng bansa, abroad, ngayon. Sa balita sa labas ng ating bansa, sinibak ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky si General Oleksandr Syrskyi bilang pinuno ng sandatahang lakas ng Ukraine. Ipinalit sa kanya si Major General Mikhailo Drapati habang isinusulong ng pamalaan ng Ukraine ang pagbabago sa pamumuno ng militar sa gitna ng patuloy na digmaan laban sa Russia. Naganap ang pagbabago matapos ang mga protesta at panawagan ng ilang grupo para sa reforma ng pamunuan ng hukbo. Ayon kay Zelensky, layo ng bagong pamunuan na palakasin ang depensa ng bansa, pagbutihin ang strategy sa labanan at ipagpatuloy ang mga operasyon ng Ukraine laban sa Russia. Patuloy namang minomonitor ng international community ang epekto ng malaking pagbabago sa pamunuan ng hukbong Ukraine habang nagpapatuloy ang digmaan. At yan ang kabuuan ng Abante sa tanghali ngayong araw ng Miyerkules, July 22, 2026. Huwag kalimutang mag-like, share, subscribe at mag-comment sa aming mga social media pages. I-search lang ang DWAR Abante Radio. Tumutok din sa aming Abante Radio YouTube channel para masubaybayan ang mga umaabanting balita at public service na maasahan. Sa ngalan ng buong puwersa ng Abante na walang sawang naghahatid ng mainit na balita, ako yung kaabante, Bea Santiago. Tumutok din sa hatol kay VP Sara Impeachment Trial Abante Special Coverage kasama naman si kaabante Wedge Kudyamat. Ako ang inyong kaabante Jigo Postolero sa ngalan ni Paulo Espiritu para sa Abante sa tanghali. Tuloy-tuloy ang paghatid ng mga